Liza po ang pangalan ko. Isa po akong college student sa isang public university sa bayan namin. Nasa mid-20s na ako kasi medyo natagalan ako sa pag-aaral. May nangyari kasi sa akin noong second year ako na muntik nang maging dahilan para hindi na ako makapagtapos ng pag-aaral. Sa gilid ng bayan, may isang dormitoryo na pinapatakbo ng isang religious organization. Para sa mga estudyante na may hirap sa buhay, doon na lang tumutuloy. Libre ang lahat, pati pagkain. Ang kapalit lang ay kailangan mong magtrabaho sa dorm. Maglinis, maglaba, magluto, magbantay ng front desk at iba pa. Pero may dahilan kung bakit libre ang lahat sa dorm na yon. Bukod sa sobrang lumana ng building, may mga nawawalang estudyante na sa dorm na yon. Pinaniniwalaan na may isang dating residente na na-obsessed sa isang religious ritual ang nakasumpa sa dormitoryo. Kaya kahit na libre ang lahat, ayaw doon tumira ng mga estudyante. Pero dahil nga sa hirap ng buhay, kahit na may kaba at pag-aalinlangan, napilitan akong tumira doon. Wala akong napansin na kakaiba sa unang linggo ko sa dorm. Pero nung pangalawang linggo, doon na nagsimula ang mga kababalaghan. Tuwing 2:00 ng madaling araw may maririnig akong mga kaluskos sa kisame. Parang may naglalakad na tao, tapos may maaamoy akong malansang amoy na parang nabubulok na karne. Tapos may maririnig akong parang umuungol na aso. Sa una, tiniis ko lang yung mga naririnig ko. Akala ko kasi, imagination ko lang yon. Pero nung ikatlong gabi na nangyari yon, nagising yung kasama ko sa kwarto. Naririnig din daw niya yung mga kaluskos at yung ungol ng aso. Doon na ako nakumpirma na hindi lang ako ang nakakaranas ng mga ganong bagay. Nagtanong ako sa mga matatagal ng residente sa dorm. Sabi nila may aswang daw na nagmumulto sa dorm. Yung aswang daw ay isang dating residente na nag-obsessed sa isang religious ritual na tinatawag na theosis. Ang theosis daw ay ang pagiging isa sa Diyos. Parang gusto niyang maging Diyos pero sa halip na maging Diyos, nagbago siya at naging aswang dahil sa maling ritual. Pero sa halip na maging Diyos, naging aswang siya. Nawala siya pero nagmumulto pa rin. Kaya nga nawawala yung mga estudyante sa dorm na yon dahil kinakain sila ng aswang. Ang aswang daw na yon ay nag-iiwan ng bakas ng kanyang galit sa pamamagitan ng mga kaluskos at ungol na naririnig namin. Sabi ko sa kasama ko sa kwarto na lagyan namin ng asin at bawang yung mga bintana at pinto namin. Pumayag naman siya. Palihim din akong nagbuhos ng holy water sa mga pasilyo ng dorm. Nung ginawa namin yon, nawala yung mga kaluskos at ungol. Pero isang gabi, nagising ako. Wala yung kasama ko sa kwarto. Nakita ko na nakabukas yung pinto. Nagtaka ako kasi nilagyan namin ng asin at bawang yon. Lumabas ako pero hindi ko siya nakita. Tinawag ko yung pangalan niya pero hindi siya sumagot. Bumalik ako sa kwarto namin at nakita ko na nakabukas yung bintana. Doon ako nagsimulang kabahan. Paano niya nabuksan yung bintana? Nilagyan din namin yun ng asin at bawang. Naalala ko yung mga kaluskos sa kisame. Nag-isip ako ng dahilan para hindi ko isipin na kinuha ng aswang yung kasama ko sa kwarto. Baka nag-CR lang, baka nagugutom at pumunta sa kusina, baka naglalakad lang sa labas. Pero ilang minuto na ang lumipas, hindi pa rin bumabalik yung kasama ko. Lumabas ulit ako ng kwarto. Pinuntahan ko yung CR, yung kusina, yung labas ng dorm, pero wala siya. Nasa pangalawang palapag yung kwarto namin. Pumunta ako sa unang palapag, may isang bahagi doon na abandonado na. Doon daw nagritual yung dating residente na naging aswang. Sarado na yung lugar na yon, pero may maliit na butas sa pinto. Sumilip ako doon. Nakita ko na may mga bakas ng dugo sa sahig, parang kakulay ng kalawang na natuyo. May mga laman loob din na nakakahlat, na parang galing sa isang kinatay na hayop. Nakakatindig balahibo talaga.
Naisip ko na baka yun yung dahilan kung bakit nawawala yung kasama ko. Baka kinain na siya ng aswang, biglang nag-brown out. May narinig akong sigaw mula sa pangatlong palapag. Napatakbo ako pabalik sa kwarto namin. Nakita ko na nakasara na yung bintana. Doon ko na-realize na hindi ko na maliligtas yung kasama ko sa kwarto. Kinuha ko yung krus na lagi kong suot. Nasa pamilya namin yung krus na yon. Lagi daw itong ginagamit ng lolo ko sa panghuhuli ng aswang. Kaya lang, hindi ko pa nagagamit yon. Wala akong karanasan sa pakikipaglaban sa aswang. Pero naisip ko na kung hindi ako lalaban, ay isa-isa kaming kakainin ng aswang na yon. Lumabas ako ng kwarto. Nagtaka ako kasi may naririnig akong mga nagdarasal. Sinundan ko yung boses. Nanggagaling yun sa basement. Nakita ko na may grupo ng mga tao na nakaluhod sa sahig at nagdarasal. Parang may ginagawang ritual na hindi ko maintindihan. Mukha silang seryoso at parang may hinihintay na mangyari. Hindi ko alam kung anong klaseng dasal yon, pero alam ko na hindi yon dasal ng mga Katoliko. Nakita ko na nasa gitna ng grupo yung aswang. Nakita ko rin yung kasama ko sa kwarto. Nasa isang sulok siya, nanginginig. Nakita rin niya ako. Sininyasan niya ako na lumapit sa kanya, pero bago ko pa magawa yon ay nagalit yung aswang. Siguro ay naramdaman niya yung krus na dala ko. Tumayo siya at tinulak yung isang tao na nagdarasal. Nagsigawan yung mga tao at nagtakbuhan palabas. Ako naman ay lumapit sa kasama ko sa kwarto. Sabi niya, nahuli daw niya yung mga tao na yon na nagdarasal sa basement. Kaya lang ay hindi niya alam kung anong klaseng dasal yon. Kaya nagalit yung aswang at pinasok siya sa basement. Nung makita niya yung mga laman loob sa sahig, ay nagsuka siya. Sabi ko sa kanya na tumakbo na kami palabas, pero bago pa namin magawa yon, ay nasa harap na namin yung aswang. Nakita ko na may mga pakpak siya na parang sa paniki. Yung mga mata niya ay pulang-pula. Nagsimula siyang lumapit sa amin. Nagdasal ako at tinutok yung krus sa kanya. Napaatras siya pero lumapit ulit. Alam ko na takot siya sa krus, pero alam niya na hindi ako marunong gumamit nun. Kaya kahit na natatakot ako, ay pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Lumapit ako sa kanya kahit nanginginig sa takot. Tinapat ko yung krus sa mukha niya habang nararamdaman ko yung malamig na hangin na parang nagbabadya ng panganib. Sumigaw siya at umatras. Pero hindi ako tumigil sa paglapit. Alam ko na natatakot siya sa krus. Kaya kahit na nanginginig na ako sa takot, ay hindi ako tumigil sa paglapit sa kanya. Hanggang sa makorner ko siya sa isang sulok. Napasigaw siya at naglaho. Nung gabing yon nalaman ko na isa pala akong aswang hunter. Sa una hindi ko matanggap kasi gusto ko lang maging normal. Pero naisip ko, ito na ang pagkakataon kong ipakita ang tapang ko at ipagpatuloy ang pamana ng pamilya namin. Yung krus na dala ko ay isang powerful na bagay na kayang pumatay ng aswang. Kaya lang, kailangan kong matutunan kung paano yung gamitin. Nung una, ayaw ko sanang tanggapin yung kapalaran ko. Gusto ko lang maging normal na estudyante. Pero nung makaharap ko ulit yung aswang na yon, ay tinanggap ko na ang kapalaran ko. Sa tuwing lalabas siya para umatake, ay lalabanan ko siya hanggang sa tuluyan ko siyang mapatay. Sa ngayon ay ako ang nagsisilbing protector ng dorm na yon. Kahit na gusto kong maging normal na estudyante, ay tinanggap ko na ang pamana ng pamilya ko. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi na rin ako ng alamat ng dorm na yon. Ang matapang na estudyante na lumaban sa aswang. Sana ay magawa ko rin na maipasa sa susunod na henerasyon ng pamilya namin ang tungkulin na ito. May kwento ako sa inyo. Sana mapili nyo at sana magustuhan nyo. Tawagin nyo na lang akong Rina. May pinapasukan akong opisina dati na may mga nakakatakot na kwento.
Hindi ko alam kung bakit sa dinami-dami ng opisina, doon pa ako napunta. Nasa lumang building yung opisina namin. Yung building na yon, ang dami ng pinasukan na kumpanya, parang nagre-rent lang sila doon. Tapos kapag lumaki na yung kumpanya, lilipat na sila sa sarili nilang building. Kaya ang dami ng taong dumaan doon sa building na yon. Ang dami na rin nakaranas ng mga kababalaghan doon. Isang gabi, may tinatapos akong trabaho. Ako na lang yung tao doon sa opisina. Yung boss ko, binigyan ako ng susi para sa office. Kasi nga, may mga pagkakataon na kailangan kong mag-overtime. Nasa 3rd floor yung office namin. Nasa 2nd floor ako. May narinig akong nagtatype sa typewriter. Nagtaka ako kasi wala naman kaming typewriter sa office. Sabi ko, baka may prank lang na nangyayari o baka may naglalaro lang sa akin. At saka ako na lang yung tao doon. Pumunta ako sa 3rd floor. Pag-akyat ko pa lang parang may malamig na hangin na humampas sa akin. Sabi ko, baka may naiwan pa na empleyado pero parang may ibang presensya na nararamdaman ko. Baka may emergency na kailangan niyang tapusin yung trabaho niya. Wala akong nakita, madilim yung buong floor. Nagtaka ako, naglakad-lakad pa ako. Baka nasa isang sulok lang yung tao na nagtatype. Pero wala talaga, ako lang yung tao doon. Kinuwento ko yon sa mga kasama ko. Sabi nila, may sekretarya raw doon sa building na yon. Noong 1980s pa nagkaroon ng sunog sa building. Natrap yung sekretarya sa 3rd floor. Namatay siya kasama yung boss niya. Hanggang ngayon daw, nagtatype pa rin siya sa typewriter niya. Hindi ko alam kung anong dahilan. Baka unfinished business. Nag-research ako tungkol sa sunog na yon. Nakahanap ako ng mga lumang artikulo. Totoo nga yung sunog. Ang daming nasunog na tao. Isa na doon yung sekretarya na nagtatype pa rin hanggang ngayon. Naglagay ako ng CCTV sa office namin. Sabi ko sa boss ko, gusto ko lang makuhanan yung mga kababalaghan na nangyayari doon. Pumayag naman siya, ilang linggo na walang nangyayari. Hanggang isang araw nakita ko sa footage na gumagalaw yung mga upuan sa conference room. Yung mga upuan paikot-ikot siya sa paligid ng mesa, tapos bigla siyang titigil, tapos iikot na naman. Nakakatakot pero hindi ako natakot. Mas natuwa ako kasi napatunayan ko na may multo talaga doon. Isang gabi nag-overtime ulit ako. Tapos nakita ko yung sekretarya. Nakaupo siya sa harap ng typewriter niya. Nagtatype. Parang may kurot sa puso ko nung makita ko siya. Kasi kamukha niya yung tiyahin ko. Parang gusto kong umiyak pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit ganoon. Pero parang hindi naman siya nakakatakot. Nung makita ko siya, parang nalungkot pa nga ako kasi naalala ko yung tiyahin ko. Nung sumunod na araw, naglagay ako ng teddy bear sa display case doon sa 3rd floor. Para bang maliit na gesture lang yon pero gusto kong ipakita na may nagmamalasakit sa kanya kahit papaano. Para sa sekretarya, naawa ako sa kanya. Siguro may kailangan siyang gawin kaya hindi pa siya makaalis sa mundo natin. Kahit na ang dami ko nang nakitang kababalaghan doon sa opisina, hindi pa rin ako natakot. Nagpatuloy pa rin ako sa trabaho ko. Ang dami ko nang nakitang multo sa buong building. May mga pagkakataon na may kasama ako doon sa opisina na hindi na makauwi kasi umuulan o kaya may bagyo. Kapag ganon, doon na lang sila natutulog sa office. Tapos, kinabukasan, sasabihin nila sa akin na may multo raw doon sa opisina. Tatawanan ko lang sila. Sasabihin ko na, alam ko na yon. Hindi naman sila nananakit, kaya walang dapat ikatakot. May isang beses na may bagong pasok na empleyado. Doon din siya natulog sa office. Kinabukasan, sabi niya sa akin, may multo raw sa conference room. Gumagalaw raw yung mga upuan. Sabi ko, nakita ko na yon sa CCTV. Natuwa siya, sabi niya, buti raw at may kasama na siyang naniniwala sa multo. Doon nagsimula yung pagkakaibigan namin kasi pareho kaming may respeto sa mga hindi nakikita.
Nag-resign din ako sa opisina na yon, lumipat ako ng trabaho. Pero kahit na umalis na ako, parang may bahagi pa rin ng puso ko na naiwan doon. Sana nga maging tahimik na yung mga kaluluwa na nandun. Hi, ako po si Janice na may isa po akong kwento na sana ay mapakinggan ninyo. Nangyari ito nung ikakasal pa lang ako kay Ronald. Siguro naman ay alam ninyo yung mga pinagdaanan ng mga ikakasal na babae, kung gaano ka-stressful yung mga preparation at kung ano-ano pa. Pero sa kwento ko, hindi yung preparation ng kasal ang problema, kundi yung isang bagay na narinig ko sa simbahan na pagdarausan sana ng kasal namin. Sa mga linggo bago ang kasal namin, lagi akong pumupunta sa simbahan para magdasal. Hinihiling ko na sana ay maging maayos ang lahat at maging masaya kami ni Ronald sa aming pagsasama. May isang beses na nagdarasal ako sa may unahan ng simbahan. Nakapikit ako noon at nakaluhod, nang bigla kong marinig yung iyak ng isang babae para akong kinilabutan. Alam mo yung pakiramdam na parang may malamig na hangin na dumaan. Napatingin ako sa paligid at ako lang ang naroon. Nakita ko na galing sa likod ng simbahan yung umiiyak na babae. Pero nung pinuntahan ko, wala naman akong nakita. Nagtaka ako noon pero hindi ko na lang pinansin. Pero sa totoo lang may halong takot at curiosity na rin ako. Nung sumunod na mga araw, narinig ko ulit yung umiiyak na babae. Ganun pa rin, ako lang yung tao sa simbahan. At galing sa likod yung iyak. Habang papalapit yung araw ng kasal namin, mas lalong lumalakas yung iyak na yon. Nakwento ko yon sa isa kong kaibigan. Ang sabi niya, baka raw yung iyak na naririnig ko ay yung iyak ng bride na hindi nakapaglakad sa altar. Tinanong ko siya kung ano yung ibig niyang sabihin. May isa raw bride na ikakasal sana sa simbahan na yon. Sabi nila, sobrang excited pa nga siya sa araw na yon. Pero bago pa man siya makalakad sa altar, ay inatake siya sa puso at namatay. Sabi ng kaibigan ko, baka raw yung iyak na naririnig ko ay yung iyak ng bride na yon. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapaglakad sa altar. Kinilabutan ako sa sinabi ng kaibigan ko. Naisip ko na baka totoo nga yung sinasabi niya. Isang araw, kasama ko yung mga abay ko sa simbahan. Nagdasal kami at humingi ng basbas para sa nalalapit na kasal. Habang nagdarasal kami, ay napatingin ako sa may likod. Nandun yung bride. Nakaputi siya at umiiyak. Sabi ko sa mga kasama ko, tignan nila yung nasa likod. Pero nung tumingin sila, ay wala naman daw tao. Ako lang ang nakakakita. Kinilabutan ako, kaya nagyaya na akong umalis. Dumating yung araw ng kasal. Dala-dalawa yung naghatid sa akin sa altar. Yung tatay ko at yung kuya ko. Habang naglalakad kami, ay narinig ko na naman yung umiiyak na babae. Nakatingin ako sa unahan pero hindi ko magawang mag-focus dahil rinig na rinig ko yung iyak ng babae. Tumingin ako sa likod at nakita ko na naman yung bride. Umiiyak siya at nakatingin sa akin. Imbes na matakot, ay naisip ko na hanapin kung saan ba talaga nanggagaling yung iyak. Sabi ko sa sarili ko, hindi na pwede to, kailangan ko nang malaman. Tumingin ako sa mga upuan at nakita ko yung isang mensahe na nakaukit sa kahoy. Sabi doon, mahal kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. Mahal ko, mahal ko, mahal ko. Grabe, parang biglang bumigat yung dibdib ko. Para bang naramdaman ko yung lungkot at pagmamahal niya. Naisip ko na baka yun ang mga salitang gusto niyang sabihin sa groom niya. Pero hindi niya nasabi dahil sa maagang pagpanaw. Naisip ko rin na baka yun ang mga salitang nakaukit sa upuan dahil yun ang mga salitang nasabi niya sa groom niya bago siya mamatay. Nakita ko na nakatingin na sa akin yung groom ko na si Ronald. Nakatingin din sa akin yung pare at yung mga bisita.
Napatigil pala ako sa paglalakad, kaya sabi ko sa tatay at kuya ko na ituloy na namin. Habang naglalakad ay iniisip ko yung mga salitang nakita ko. Yun din ang mga salitang sinabi ko kay Ronald. Mahal kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. Nung matapos yung kasal ay nag-alay ako ng 1 minutong katahimikan para dun sa bride na hindi nakapaglakad sa altar. Naisip ko na baka kaya siya umiiyak ay dahil gusto rin niyang maranasan yung kasal na naranasan ko. Simula noon ay hindi ko na narinig yung umiiyak na babae. Parang nagkaroon ng katahimikan sa simbahan. Para bang sa wakas, nakahanap na rin siya ng kapayapaan. Tuwing bumabalik kami ni Ronald sa simbahan na yon, ay naririnig namin yung wedding march. Naisip namin na baka sa wakas ay nakapaglakad na sa altar yung bride na yon. Ang pangalan ko po ay Mario. Bata pa ako nung mangyari itong ikukwento ko sa inyo. Siguro mga 10 or 11 years old. May tindahan kami ng isda sa palengke. Actually, hindi lang isda. Minsan baboy, manok. Depende sa kung ano yung mabibili ni tatay sa umaga. Minsan din gulay o prutas. Basta kung ano yung sa tingin ni tatay na mabenta sa araw na yon, yun yung ititinda namin. Madalas ako sa palengke, lalo na kapag Sabado at Linggo. Tulong ako kay tatay. Kapag regular na araw naman, pagkatapos ng klase, dumadaan ako sa palengke para magdala ng pagkain kay tatay. Maraming kwento na kumakalat tungkol sa mga engkanto sa palengke. May mga nawawala raw kasi doon na hindi na natatagpuan. May mga parte raw ng palengke na hindi dapat pinupuntahan dahil doon daw nakatira yung mga engkanto. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganong kwento. Para sa akin, mga kwento lang yon na pampagulo sa isip ng mga tao. Kasi sa isip ko, kung totoo man yon, edi sana lahat ng tao na napapadpad doon ay nawawala. Pero hindi naman ganun yung nangyayari. Isang araw, kasama ko yung pinsan kong si Jomar. Nagpunta kami sa palengke, tulong sana kay tatay, kaso maaga pa lang, ubos na yung paninda niya. Nilibot namin yung palengke, yung mga parte na hindi namin madalas pinupuntahan, yung mga lumang parte na halos wala ng tao. May nakita kaming isang lumang salamin na parang luma na talaga. Si Jomar nag-joke pa, sabi niya, baka raw enchanted mirror yon. Kasi parang may kakaiba talaga sa salamin, parang may sarili siyang mundo. Tapos nung tumabi siya sa akin, hindi nga lumabas yung reflection niya. Ako lang yung nakita ko sa salamin. Pero hindi namin pinansin yon. Sabi ko baka sira lang talaga yung salamin. Naglakad pa kami ni Jomar. Nakarating kami sa isang madilim na iskinita na parang hindi na dinadaanan ng tao. Amoy namin yung mga bulaklak na parang nasa simbahan, pero may halong amoy ng lupa at lumang kahoy. Yung tipong parang may nagmamasid sa amin sa dilim. Tapos sa dulo ng iskinita, may isang lumang puno ng balete na parang bantay ng lugar. Sa ilalim noon, may mga alay na parang may nag-aalay pa rin kahit wala ng tao. Sabi ko kay Jomar, umalis na kami. Kasi baka may magalit na engkanto sa amin, lumabas kami sa eskinita. Pero paglabas namin, nagulat kami kasi nasa puno ulit kami. Nagtinginan kami ni Jomar, tapos lumabas ulit. Pero paulit-ulit lang, na bumabalik kami sa puno ng balete, doon na ako kinabahan. Sabi ko kay Jomar, tumakbo na kami palabas pero bago pa kami makatakbo, narinig namin yung halakhak. Halakak ng lalaki, halakak ng babae, halakak ng bata, halakak ng matanda. Yung tipong halakak na parang nasa paligid lang namin, pero hindi namin makita kung saan galing. Nakakakilabot talaga. Tumakbo kami palabas ni Jomar. Hindi na namin inisip kung saan kami dadaan. Basta tumakbo lang kami ng tumakbo hanggang sa makalabas kami sa palengke. Paglabas namin, umaga na. Napagalitan pa kami kasi hindi raw kami nagpaalam.
Sabi nila, imposible raw yung kwento namin. Kasi ang tagal na raw ng mga nawawalang parte ng palengke na sinasabi namin. Tapos yung puno ng balete, matagal na raw pinutol yon. Pero may napatunayan kami ni Jomar. Kasi nung naglilibot kami sa palengke, may dalang camera si Jomar. Nagpipicture siya ng mga nakikita namin. Pag uwi namin, pinadevelop namin yung mga pictures. Pinakita namin yung mga pictures sa mga kamag-anak namin. Nung una, hindi sila makapaniwala. Tapos may isa na naglabas ng lumang litrato ng pamilya namin. Doon nila nakita yung lalaking nakaputi na may berdeng mata at doon na sila naniwala sa amin. Simula noon, hindi na kami nagpunta sa palengke ni Jomar. Yung mga kamag-anak naman namin, nag-ingat na rin sila. Sinabihan nila yung mga bata na huwag nang pumunta sa mga parte ng palengke na hindi nila kabisado. Parang naging mas maingat na talaga kami lahat. Ang pangalan ko po ay Ramil. Tawagin niyo na lang akong Miloy. May karanasan po akong ibabahagi sa inyo. Sana po ay magustuhan ninyo. Nung 18 years old ako, ay sinama ako ni Lolo sa farm. Sabi niya, kailangan ko na raw matutunan yung mga bagay na ginagawa niya. Sa farm, para daw may magtutuloy ng mga ginagawa niya. Kapag hindi na niya kaya o kaya naman, ay mawala na siya sa mundong ito. Panganay ako sa mga apo ni Lolo. Kaya naman ako yung napili niya na sumama sa farm. Nung una ay ayoko sana kasi parang ang daming gagawin. Pero naisip ko, malaking karangalan na mapili ni Lolo. Kaya naman pumayag na rin ako kahit medyo alanganin ako. Nung una ay mga simpleng gawain lang yung pinapagawa sa akin ni Lolo. Yung mga pag-aalaga ng hayop, pagpapakain ng mga manok, baboy, baka at iba pa. Tapos ay unti-unti na niya akong tinuturuan ng mga bagay na ginagawa niya. Si Lolo kasi ay may alam sa mga anting-anting, yung mga bagay na nagbibigay proteksyon laban sa masasamang espiritu. May mga kaalaman siya na hindi basta-basta itinuturo sa ibang tao. Pero dahil nga ako yung pinili niya, ay unti-unti niya akong tinuturuan. Isang gabi ay napansin namin na may nawawalang manok. Hindi lang isa kundi 3. Nagtaka si Lolo kasi hindi naman daw umaalis ng kulungan yung mga manok. Sabi niya, baka raw may mangkukulam na nagtatangkang magnakaw ng manok. Sabi ko kay Lolo, paano niya nalaman na mangkukulam ang may gawa? Hindi raw kasi basta-basta makakapasok sa farm namin ang mga magnanakaw. May mga orasyon daw kasi si Lolo na nakapalibot sa farm. Kaya kung tao lang ang magnanakaw, ay mahuhuli at mahuhuli ito. Iba naman daw kung mangkukulam dahil may kaalaman din ang mga ito sa mahika. Kaya naman ay nagpasya si Lolo na magbantay kami sa gabi. Doon daw namin mahuhuli kung sino man ang nagnanakaw ng mga manok. Nagdala kami ng mga kagamitan. May mga bote ng asin at holy water na dala si Lolo. Sabi niya, kapag mangkukulam ang kalaban ay napaka-epektibo ng mga iyon. May dala rin siyang balisong na may mga ukit ng orasyon. Sabi ni Lolo, mahina na raw siya, kaya kung sakaling hindi niya makayanan ang mangkukulam ay ako ang bahala sa kanya. Kampante naman ako na kakayanin ni Lolo ang mangkukulam. Dahil sa pagkakaalam ko ay malakas si Lolo pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa mahika. Naglakad-lakad kami ni Lolo sa paligid ng farm. Tahimik lang kami. Tapos ay may nakita kami na nagkahalat na mga patay na insekto. Sabi ni Lolo, senyales daw yon ng masamang mahika. Dapat daw ay hindi namin nakikita yung mga patay na insekto. Ibig sabihin daw ay hindi maayos ang mahika na ginamit ng mangkukulam. Biglang may narinig kaming ugong, parang alingaw-ngaw ng libu-libong pakpak. Tapos ay may lumipad na napakaraming insekto papunta sa amin, parang ulap na itim na dumidilim sa paligid. Sumugod yung mga insekto at pinagtutuka kami ni Lolo. Tinakbo namin yung farm. Habang tumatakbo ay pinapalo ko yung mga insekto.
na kumakapit sa katawan namin ni Lolo. Pagdating namin sa farm ay wala na yung mga insekto. Tapos ay may nakita kami na nakatayo sa gitna ng farm. Isang lalaki na may mga pulang mata. Sumugod si Lolo dun sa lalaki. Ako naman ay hindi alam ang gagawin. Naghahalo yung takot at kaba sa katawan ko, pero naisip ko, hindi ko pwedeng iwan si Lolo. Kailangan kong lakasan ang loob ko para sa kanya. Natulala ako habang nakikita ko na naglalaban si Lolo at yung lalaki. Bigla na lang lumipad yung lalaki at tinamaan si Lolo. Napahiga si Lolo sa lupa, tapos ay nagsimulang magbago yung anyo niya. Parang natutunaw yung mukha niya. Hindi ko na makilala si Lolo, hindi ko alam ang gagawin. Gusto kong tumakbo pero naisip ko na hindi ko pwedeng iwan si Lolo. Kaya naman tumakbo ako palabas ng farm at humingi ng tulong sa mga kamag-anak namin. Pagbalik namin sa farm ay wala na yung mangkukulam at si Lolo, pero nakita namin na nasa kulungan ng baboy yung 3 manok na nawawala. Nalaman namin na yung mangkukulam pala ay isang kapitbahay na may galit sa pamilya namin. Nagulat ang buong komunidad kasi hindi nila akalain na may ganun palang sikreto yung kapitbahay. Hindi namin alam na may alam pala ito sa Mahika. Maaaring may tinuruan ito ng Mahika. Kaya naman ay nagkaisa kami ng mga natitirang miyembro ng pamilya na pag-aralan ang mga kaalaman ni Lolo. Alam namin na kailangan naming maging handa para hindi na maulit yung nangyari. Sa kabutihang palad naman ay nagtagumpay kami sa pagtaboy sa mangkukulam. Pero grabe yung hirap na dinanas namin. Hindi na namin nakuhang buhay si Lolo at ramdam mo yung lungkot at pagod sa bawat isa sa amin. Ang huling balita namin ay pumanaw na rin yung mangkukulam na yon dahil sa pagkatalo niya sa amin, pero hindi pa rin kami kampante dahil baka mamaya ay may tinuruan pa rin yon ng kanyang Mahika.